ng ibang mga isla sa probinsya ng Tawi-Tawi na unti-unti nang dinadagsa ng mga turista, ang isla ng Kinital sa bayan ng Languyan madalang pa ring dayuhin. Kaya laking gulat ng mga residente nang kamakailan lang may napadpad na bisita sa kanilang isla. Hindi turista, kundi isang dambuhalang buwaya na tila singlaki raw ni Lolong. Hindi mo pasukan! Kalokohan kita! Ang paghuli sa higanteng buwaya na puno ng tensyon. Tabon na mo biyan, limong kahad biyan, kimutkot. Natagpuan na nga ba ang makakatapat ni Lolong? Isa na namang dambuhalang buwaya ang nahuli sa Tawi-Tawi. Bahagya lang daw itong maliit kay Lolong, ang pinakamalaking saltwater crocodile na nahuli. Tanong ng ilan, bakit hindi na lang ito ihinayaan sa natural nitong tahanan? Ang buwaya, una na raw namataan ng mangingisdang si Kanai. Hapon pa lang nitong January 5. Tumulak ako palaod, 3 minute na akong bugsay, nangabay, ang pakita ko na yung buhayan ito. Pangita ko mga batang, pagkita ko imiwal. Kaya si Kanai agad na bumalik sa Pampang. Nawin ako nakapingit, pagkadik pabay, nabetaan ko na sila ini. Ang mga residente na bahala. Malago siya, mandari na sa makaw na sa tao. Nadi, tsaka na may sabang numaog na biyayan, natawahon na mo urulon biyayan para rin makakatuot. Mabuka kami, malago. Si Ponsing hindi nagpasakmal sa takot. Agad pinuntahan ang gumagambala sa kanilang isla. Kita ko naman ito yung silbanin style niya bang beriin namin gumalaw siya atawari. Pagkanto ko biyan, di na isab siya amin gumalaw. Suwe siya amin hibalon biyan, pa siya gumalaw. Lumipas ang 2 araw, pero ang buwaya hindi pa rin umaalis sa kinaroroonan nito. Hindi nila alam kung nagmamatsyag lang o merong binabalak. Ano't anuman, abala ito sa mga residente na hindi makalusong sa dagat para mamana ng isda na siyang pangunahin nilang kabuhayan. Kawagan na mamun, makaon man kami simbayan, ay kawin man yung pamilya na naway na mag-usahakan nila. Mga nandun. Nandun dito man siya. Narandun yung pangusahan lang. Kaya idinulog na nila ito sa kanilang barangay. Kay berin buhaya yung sagawon ko atawa berin inakson mo. Laong niya saga magman niyo masagaw amin hali kamo ban mayroon likado niyo. Laong na mabuka da sa bakumbya makuan kamu. Nalaong ko kami na imbahala laong ko sin mga halbiad to manam makausaing kabataan. Nalaong ko ang kamu magad ka ako amin makatawakal sa gam na sagawon ta. At saka nila inihanda ang mga gagamitin para sa paghuli sa buwaya. Hindi ako lubid da, iban ba pukot da mga 5 meter, awa-awa niya. Kahit kabado, buong tapang pa rin silang lumusong sa dagat. Diyak sa ako magkita buhaya, sa ako nakasagaw. Hindi mo pasukan! Kalokohan kita! Naus ko man, long ko ready ka mo pag ready sin unom tao, long ko pangutod, kampot ka mo pukutin eh. Pag kampot biyan, long ko tabunan na to, ako mo na raig sin usim buhaya. Pero hindi raw nila ito magagawa kung pupunta ang buwaya sa malalim na bahagi ng dagat. Kaya si Ponsing sinubukang batuhin ng kahoy ang buwaya. Para lapitan siya nito sa mababaw lang na parte ng dagat. At nung nakalapit na siya sa buwaya, Yato rito nailagwa. bigo niya itong nalambat. Napitas pa. Kaya si Ponsing nangahas ng lapitan ito hanggang sa Tabon na mo biyan, limong kahad biyan, kimutkot. Nakakutkot siya palubid, napa pag langkon lubid, pag konsin lubid, pa kuliburan inu biyan. Nung tuluyan na nilang na-corner at nalambat ang buwaya, agad nilang tinalian ang bibig at buntot nito.
Walau tao ra kami ito, mayroon na nakakuan nakatawang na. Magpagad siya. Biya makahati ba sa kuan niya nilaong ko panaw kau na tumabang siya manaw reserbian. Bakun kau laong ko bunuon. Talong ko kuanong kau ipatong kau laong ko marayaw. At talagang dambuhala raw ito, lalo na sa malapitan. First time ko nakakita ng buhaya kasing laki ni Lolong. Tama rin po yung ginawa nilang pagtali maliban po doon sa napakaraming tali sa may bandang kilikili. Kasi po ang unahan po na paa ng crocodile hindi po nakakapit sa kanyang mga rib part. Ang buwaya, iginapos nila sa Pampang, ilang metro ang layo mula sa mga kabahayan. Biyagot niya, piyahukot na mo pa simod niya, mo para siya di makanganga. Pag-ubos liyak siya, maripay mo, yukutan pa mo ikog niya yaon, siyempre pa mo liman niya. Amon din siya di niya makuambihan. Na pag-ubos, sa kanya ni siya biyahon na natin na nakasok, maripay igbay, imbuhay yaon, bang siya rin da, biya, atin na kuy ngaon, bida ko ano, di da siya, steady da siya, magpakutang-kutang at jawian. Pero ang pamilya ni Norma na nakatira malapit sa pinagtalian ng buwaya, may agam-agam. Malikata mo wala na roon yung buhaya. Salam mo rayatong kaya pukaan na mo. Ang nahuling buwaya, agad nilang inireport sa local government unit ng Languyan. Naka na mawaya kami, among kawaw na sin authority rin kamo. Pagaya rin na muna nasagaw, mawaya kami kawaw na rin di kamo in buhaya. Supaya mahayang na yung biya mga ito. Atin na kuhan siya, bang doon biya sa panto na biya kaumansin kami, na makaulong in rayat. Tuwayroon pag-usawang yung mundi ka igin yung biyaw nagubaya. Kaya nitong Biyernes, ang mga kawani ng provincial government ng Tawi-Tawi pinuntahan ng buwaya sa barangay Kinikal para tuluyan na itong ma-rescue. Pero may problema. Sa laki kasi ng buwaya, hindi nila alam kung paano ito pagkakasyahin sa bangka. Hanggang sa ang buwaya bigla pang naging agresibo. Gaano ba talaga kalaki ang buwayang ito? Ito na nga ba ang papalit sa trono ni Lolong? Ang mga dambuhalang pangyayari sa patuloy na rescue operation sa nahuling buwaya sa Tawi-Tawi sa dulo ng Mindanao sa aming pagbabalik. Luzon, Visayas, Mindanao. Tutok na. #KMJS na. Isang dambuhalang buwaya ang namataan sa Languyan sa Tawi-Tawi. Matapos ang maaksyong paggapos sa mga residente sa buwaya, ang problema nila ngayon kung paano naman ito ma-turn over sa mga otoridad. Naka na mawaya kami, among kawaw na sin authority rin kamo. Pagaya rin na muna nasagaw, mawaya kami kawaw na rin di kamo in buhaya. Supaya mahayang na yung biya mga ito. Atin na kuhan siya, bang doon biya sa panto na biya, kaumansin kami, na makaulong in rayat. Tuwayroon pag-usawang yung mundi ka igin yung biyaw nagubaya. Kaya nitong Biyernes, ang mga kawani ng provincial government ng Tawi-Tawi dumayo sa barangay Kiniktal para i-rescue na ang buwaya. Ang nahuling buwaya, isang saltwater crocodile katulad din ni Lolong. Pero ang laki nito, 18 feet. Samantalang si Lolong, ang kinikilalang world's largest crocodile, nung ito'y nahuli, 20 feet. Kaya si Lolong pa rin ang record holder. Bagamat pumanaw na ito. Crocodile na to na nakita natin, hindi na masyadong maganda yung katawan. I think hindi siya nakakakuha ng pagkain na mas maayos sa panahon ng kanyang paglalakbay. Kaya kung makikita natin yung likod niya medyo nakalabas yung buto. Maaring ang buhayang ito ay nagpapahinga na at aalis din siya dahil ang isla na yon ay walang magandang tirahan para sa kanya. Kung siyan po ay mapapatunayan natin at masusukat natin ng tama at naayon dito sa ating record at siya po ay lampas 18 feet at ang banggit po yata aabot pa siya ng 19 feet. Siya po ang pinakamalaking buhaya na makikita sa buong mundo. Nasa captivity.
Pero para makasiguro na hindi ito mang-aatake, dinagdagan muna nila ito ng tali sa bibig. Pinuluputan din ang mga paa nito. Lagpas 10 tao ang nagbayanihan para maisakay ito sa bangka para madala sa isang rescue facility sa kalapit na bayan ng Bungaw, ang kapitolyo ng Tawi-Tawi. Kalmado ang buwaya nung una, pero maya-maya lang. Bigla na naman itong naging agresibo. Kaya ang ilang residente napatakbo. Makalipas ang 40 minutes, tila napagod din ang buwaya at nagpaubaya ng maisampa sa bangka. Dahil sa banta na posibleng may maligaw pang buwaya sa kanilang isla, ang mga residente ng barangay Kiniktal may panawagan. Magdir sila biya, siminal among bang biya din ini mo kuan sini mo pasar sini mo pagkuan simbuaya. Amo atuin biya mga pangwantin kami. Kahit sa paraiso na pinaghahatian ng iba't ibang mga nilalang, laging may panganib, laging may banta sa kaligtasan ng bawat isa.